Okay, isang magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao sa bansang Pilipinas at siyempre sa lahat ng OFW worldwide. Isang mapagpalang araw po. Muling bumabalik po si Kuya Ace, Brother Ace and Pastor Ace dito lang po sa South Korea, sa SJM, Incheon Community Church dito, no, sa Gundam Saguri. So, napusuan ko po muli na mag-coverage, no? Dahil sa kahapon wala po tayong trabaho sa Alba o part-time job, and then naghintay po ako, nag-message po ako sa ating agency, sa broker. So tumatawag ako, hindi pa rin sumasagot. So alas 10 na, 10:30 na. So pag umabot ng 10:30 o 11 wala pa rin, ibig sabihin wala akong trabaho niyan, kasi minsan 11 o 10 o 11 tumatawag siya para dadalhin ako sa isang half day doon sa container, sa logistic, no, na buhatan, no, isang mahabang container at ilalagay sa paleta. Pero mo sinaasin ako doon sa traffic enforcer. Taga-traffic lang ako, magpapahinga ng sakyan. Pero hanggang wala pa. So, kaya lagi kong pinanghahawakan ang sita ng Diyos, Lord. Hindi dapat pinanghahawakan yung sita na alam mo po ang iyong lingkod at ang iyong anak na desire at needs na makapagtrabaho. Pero sabi ko, Lord, nasa iyong pahintulot ang mahalaga. Hindi niyo po ako papabayaan, hindi mo ko iiwan, sapagkat alam niyo po ang aking puso na matugunan ang pangailangan at makasuporta sa gawain at magagawa at sa mga nangailangan din na kung saan may panahon na nagigipit o kinakapos pero hindi naghihirap sa obra. Ang mahalaga dun ay God will supply, no? God will provide. So, sa madaling posita, sinishare ko lang po ito sa inyo para at least may mga idea po kayo na sa marami po mga OFW dito sa South Korea na nasanay na sa Alba at ayaw na pumasok sa company, o kaya kung wala mapasukan ng company. Kaya habang wala napapasok sa company ay naghihintay sa Alba, at may mga Alba talagang diretso at mayroong Albang katulad ko, no? So for first time uli itong month of September, so nakadalawang araw na po tayo, no, na pang-dalawang araw ko na po ito na walang pasok. So God allowing, pero tinuturuan tayo ng Diyos, no? Yung sabi ng Bible na inaalaw ng Diyos to para lalong magtiwala sa Kanya at depende sa Kanya at mag-isip ng maayos at lalong mag-isip ano ang mabuti at ano ang kapahayagan o aral na natutunan dito, no? So lalo kang lumalapit sa Diyos sapagkat minomold tayo ng Diyos. Manggagawa o hindi manggagawa, anak ng Diyos o sinumang tao, ay may mga lesson o kaalaman o aral o paalala o kapahayagan. So, madaling sita mga kapatid, ang may share ko lang po sa bawat mga OFW worldwide na lalo anak ka ng Diyos at lingkod ka ng Diyos ay mayroon ka man trabaho o wala, ay ito ang encourage ko sa bawat isa na kapahayagan. It is biblical na obedience is better than sacrifice. Hear and obey. So, obedience dito na tinutukoy dito yung kung ano napakinggan mo, ano yung napag-aralan mo sa ng Diyos, ano yung binasa mo. Obedience yung paano ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, katulad mo, na wala kang trabaho ngayon. So, ano obedience yun? Yung obedience, yung napakinggan mo o nabasa mo, at ang obedience din yung paano ka magtiwala sa Kanya. Kasi yung sabi ng Bible, in all your ways, acknowledge Him and He will direct thy path. At sabi ng Diyos, sabi ng Bible, nasa tao ang pag-iisip, pagpaplano, pero nasa pagpapatupad sa Diyos. So, ang obedience dun ay yung pagtitiwala sa Diyos. Yung obedience dun ay yung magpasalamat, manalangin, at maghintay. Yun ang obedience. Kasi, ang contrast ng disobedience, yung murmuring, reklamo, himutok, boring, homesick, tapos wala nang ginagawa, tapos yun, disobedience yun. So, ang obedience pala, yung to do good. Yung salita ng Diyos na, always trust God, always acknowledge God, and always do good, yung ibig sabihin niyan. No? Mga basic, no? Hindi na natin generalize. So, I hope nakapagbigay muli ng konting encouragement sa lahat. No, napakahirap nang wala kang ginagawa, maski marami dapat gawin. So, ulit-ulit, kung wala kang trabaho, mag-isip, lalo ka anak ng Diyos. Lord, wala akong trabaho, pero anong dapat kong gawin? Ask wisdom from God. It's biblical, sabi ng Proverbs.
At sabi ng James, if any of you lack wisdom, let him ask in God, who God give it generously and without grudgingly. No, hindi siya nanumbat, hindi niya pinipigilan ng kaya ang kailangan pala karunungan, no? So guys, no, bago natin ipagpatuloy, at sinubukan ko na palipasin ito yung nagawa ko kahapon, yung egg Korean bread, no? Nagtira ako ng 3 para malaman ko kung pwede ito hanggang ngayon. Nag-almusal na po ako. Ang sarap guys, matamis, katamtaman ng tamis, nakakaumay. And then, ngayon, mag-snack po tayo. No? So, sinubukan ko lang po kung okay pa. So, pwede pala ito pang 2 araw. Susunod, gagawa ko ito walang itlog kung pwede umabot ng 3 araw. No? Kasi may mga gumagawa din na pa, minsan, ilalagay sa rep, umabot ng 1 linggo. May napando ko sa YouTube niyan. So, ito, tinesting ko muna kung umabot hanggang, kung panis na ba, kaya tikman po natin, no, kung ano lasa. The same pa rin katulad kahapon. No, masarap siya. Siyempre, combination nito, kape. Kaya tipla na po tayong kape. So, praise God, salamat sa Panginoon. Dahil ang pagkain ito ay natutunan po natin at pinagpala ng Panginoon at binasbasan ng Panginoon na itong pagkain ito ay magbigay ng kalusugan, kalakasan sa akit na napan ng lupa. Alam nyo guys, lahat ng kinakain natin sa restaurant o sa labas, laging pinagpipray. Kasi ang mga nagluluto, kasi ako nasa kuko ko eh. Nasa kusina ako, nakikita ko kung paano sila magluto. Walang personalan po, pero totoo po, hindi po kat malinis, malaki ang hotel. Restaurant Muslim ay talagang malinis, pero meron talagang minsan. Minsan talagang kinakamay yan kung ano lang ginagawa ng pampasarap. Sinasabi ko ito, kaya totoo sa aming Bible, always pray, watch and pray. Lahat ng pinapasok sa ating katawan, dapat pinag-pray ninyo. Kasi di ba, nai-issue naman yan, nababayaran naman yan, di ba? Mga nabibili, mga tinatanim, lahat lagi yung merong mga ini-inject, no? Na mga fertilizer na hindi maganda, na nakakalason, na kung ano nung mga ginagawa. Kaya importante yung prayer, because prayer is powerful. Kaya may tiwala ka doon at sa pagiging malinis umarimi. Pero kailangan mong kumain, pray to God. Lord, pakalinis yung pagkain to, basbas ang pagkain to, magbigyan ng kalusog ng kalapasan. Lord, salamat dahil may biyaya. No? At lagi kami may pagpapala. Laging ganun, we pray. Kasi hindi mo alam kung anong kinakain mo, kung marumi ba yan, may laso ba yan, o kaya kung ano nakahalo. Totoo yun. Kasi tatrabaho ako sa restaurant. Nakikita ko eh. Doon ko na nadidiscover. Kaya iba talaga yung meron kang karanasan, nadidiscover mo. Pero hindi ko na po sasabihin ko ng mga hotel o restaurant na pasukan ko malalaki at maliliit talagang. Ang nakakatakot niya yung mga kantin. No, grabe, no? Pero sarap na sarap ang kumakain sa kantin, di ba? No? Sa restaurant, tingin mo talaga napakalinis. Malinis yung kapaligiran, pero minsan pagluluto, minsan kamay na lang, hugas ng ganyan. Tapos kung ano mga hakong basang ito, and niluto, pero masarap, di ba? No? So, importante pray. Ano? Mga lahat nanonood. Ngayon, dahil ako'y nagmemerenda, kasi po, kahapon, gumagawa tayo ng pabango. No? At konti na lang kasi marami po tayong pabango na ubos. I hope bukas ay makabili po tayong mga iba pang pabango para makadisplay po doon. Ngayon, samahan niyo po ako. Daling ko po kayo sa office. Na habang naghihintay po tayong tawag ang alas 11 ni Kaysa Jangnim. Kasi baka dalhin ako sa container. So, ito po yan. Daling ko muna to, no? Inom muna tayong kape. Nasanay kasi akong may break time. No? 10:30 na kasi kaya magbe-break time muna tayo. So, guys, thank you for watching, ha. Nga pala, sponsor to ng E9. Nung anniversary dito sa church, sila po yung nag-sponsor dito sa church. No, ng t-shirt, mga freebies, mga giveaway. Nagbigay din ng donation, ng pera, para sa mga pagkain. No, so, okay. Lagay muna natin dito, baka ma. So, sarap ng snack, ha. 2 days na to. Masarap. Hindi nagbago ang lasa. Wow. No? So, pang personal ko lang yun po yan. Pero dahil gusto niyo masubukan, pwede kayo umorder, no? Hayaan nyo, sisikapin po natin na malinis din. No, kasi nakikita ko, no? Nakatsanggap naman tayo, nakasombrero. Ito nga, sombrero ko sa restaurant, no? Sa noodles. No? So, ito po yung guys, no? Dahil sa kapong puro pabango, ang ginawa ko po ay gumawa muna ako ng libro. So, naka-4 pa lang ako, no? Sisipin mo, 4 pa lang. Ginawa namin itong last Saturday, print kami ng print. Tapos, ngayon, nagbutas naman ako guys. Ito, maglalagay ako ng mga spring. Yan.
Preparasyon yan po yan para sa lecture, sa soul winning, sa evangelism. Kasi nasa po tayo mag-lecture ng evangelism. So, katatapos ko lang po magbutas. Butas po tayo. Ito po yung ating ginagamit na printer na colored. Scan po yan. Yan. Inano po natin yan. Print po tayo. Tapos, ito nga. Ganyan ako, mahilig ako sa music, guys. So, maya-maya, pag nagpapahinga, music, dito tayo move po sa ating table. No? And then, so, yan, naglagay na po tayo. So, sa mga gustong bumili, no, pasensya na po kayo, babaguhin po natin bandang uli yan. Pero madalian, ito lang muna ginawa natin. So, ito po siya, no? Yan. It is guideline and outline personal manual study, evangelism elective. So, pag ito, nakabel po kayo, lalo na kung kay Christian magagawa at beginner nag-disciple, baka gusto nyo pong makabel nito ay na marami po kayo matutunan. It is designed for preaching, teaching, at medicine. Guideline, outline na po siya. Hindi na po mahirap. Andito na po yung mga Bible references. No? Talagang pagtungkol sa evangelism po yan, guys. No? Talaga napakaganda naman yan. Basic. Hindi natin laliman. No? Kasi baka sobrang malunod. Magaling mababaw lang. Mga biblical references. So, ito lang po ang ating number. No? Now, siguro mas maganda pakita po natin. Ayan. So, ito ang aking number. Bank account ko. Pwede po natin patekbe. 10,001 po. Actually, nagpapaprint ako nito ay 12,000. Tapos, binibenta ko po ng 15,000. Pero direkta na po tayo dito sa office. Ako na po gumawa. 10,000 na lang po. Kasi, bibili po ng ink eh. Saka, ito ay fundraising fund, ay binabalik natin po sa pag-support sa gawain. Binibigay din po natin sa Diyos o sa kanyang gawain para makasupport sa gawain at magagawa sa nangangailangan. So, ang perang ito ay napupunta rin po sa mission fund. At binukuha ko lang po yung puhunan. At siyempre, may konti lang ako puwapasakan para sa expenses at makatulong. So, sinasabi ko lang po ito na hindi lang basta-basta tayo pera. No? Hindi lang dahil gusto natin kumita, yumaman, o magkapera. Hindi. Gisus lang natin na paano natin suportahan ang gawain at ang magagawa at paano tayo makatulong. Kasi ako ay isang evangelist missionary pastor, guys. No? As a evangelist missionary pastor, at alam mo yun ang calling mo, highest calling, heavenly calling, hope calling, and holy calling. So magpaka-expert. And maraming nagsabi sa akin mga bishop, mga pastor, kasi ang aking Bible director sa Bible Seminary, na tinawag akong isang evangelist. At marami nag-encourage na magsulat ka. Ng mga sinasabi mo, ayon sa Biblia, nakapayagan ng Diyos, kailangan namin ng guideline, outline. So sa madaling sita, before, guys, ito po ay Tagalog sa Pilipinas. Pag ako na-invite sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas, as a speaker, bumibili silang Tagalog. Ngayon, English na po para ay kahit foreigner ay pwede maka-avail. No? Ito yung basic. Hindi ako katulad ng mga ibang mga doctorate dyan, mga malalalim. No? Hindi ko sasabi, no? Hindi ko pinag-review ko sa kanila, pero ang sabi na po, ibig sabihin, baka mag-expect kayo na very professional. Or, ito yung basic lang po, pero sabihan Panginoon ay hindi po sayang. No? Ito po ay sa halagang 10,000 po. Dati, pag nililis ako dito, 15,000. Ngayon, 10,000 po kasi direkta na po kayo sa akin. So, kung kayo naman po ay gustong paggawa ng spring, no? Ito, visual arts mo ito, minsan papaliwanag po natin, ito yung mga object lesson. Itong itim na puso, nagiging pula yan. Nagiging pula, nagiging itim. Tapos nawawala lahat. No? It's an amazing book. It's only illustration. Gumagawa na rin po tayo, may malaki. Hindi, ito ay object lesson, visual art. Ano ba? Okay, bigyan ko kayo ng sample na rin para makita po ninyo. Ito po siya. No? Para makita po ninyo. Ano ba? Katulad to. Pula. Pula na sa gilid, by the blood of Jesus Christ, puting puso, ay yung puso may tamang relasyon sa Diyos. Di ba? Pero tignan niyo po, mabuti. Ang kasalanan, ang nagiging dahilan. Kung ba't ang puti, nagiging itim. Ang puti na puso, pero tingnan niyo po, nagiging itim. Nagiging makasin. It's just only illustration. Wala na yung puti. Naging maitim na ang puso. Because of sin. Yun yung sinabi ng Romans 5, dahil sa kasalanan, pumasok ang kasalanan sa libutan.
dahil sa isang tao. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and the world passed by and by sin. And all have sinned, come short of the glory of God, and for the wages of sin is death. So, ang puso na puti naging itim, makasalanan. Kaya ang tao nagkakasala sa isip sa ito, di ba? Lahat tayo, sinner. Ngayon, sabi ng Diyos, para ang iyong kasalanan ay takpan ng dugo. Yung itim na to, kapag ikaw ay nag-ABC, accept Jesus Christ, and then tinanggap mo siya sa iyong puso bilang Panginoon Diyos, tagapagligtas na siya lamang yung Diyos na tagapagligtas ng katawang tao, and believe God the Savior through Jesus Christ, by grace through faith alone. Na sila ang tagapagligtas, wala nang iba. Person, not object, not matters. Person, the name Jesus Christ. Papasok ang Holy Spirit. Pero sabi ng Diyos, confess your sin, ask forgiveness, and repent. Surrender your life to God. Pag ginawa mo yan, tignan nyo, itim. Tignan nyo pong pula. Ito'y magiging pula na. Yung puso. By the blood of Jesus Christ, nawala ng iyong kasalanan. Tinakpan ng dugo. Napatawad ka. Kaya ang pusong puti, naging itim, naging pula, muling babalik. Nagkaroon tama at nalisay because the love of Jesus. So ito po yung simple illustration, sinasabi ko na rin po yung sikreto. Paano ginagamit? Object lesson to visual art. So if you're interested sa amazing book, Three Hearts, ito ay may mga technique, may mga gupit-gupit tao dito kung bakit ganun. Kung nais nyo pong matuto, makabili ito, may maliit po tayo, may malaki po tayo nito. And then meron na po tayong sample. Ang tawag dito ay Gospel Truth Illustrated. Tinuturo rin po natin yan. Gumagamit na rin po tayo ng pocket gospel tract. No? So, the Lord gave me a burden, naging Ace Copy Room. Na dati ako nagpiprint sa labas. Pero God gave me a burden and desire and revelation. Mas maganda, sarili ko na mismo. Tapos pwede pa ako makatulong sa mga churches o sa mga magagawa. Lalo kung tagang walang-wala, ilibre ko na. Walang-wala nga eh. And to bless them. Pero pag pinagpala sila, pwede din sila mag-sponsor para mas marami tayong matulungan. Ganun lang po yun eh. So I'm still looking and praying for sponsor, donation, hindi not for personal, but to share others and makashare ng Word of God. Diba? Mga secular, tumutulong, gumagawa ng mabuti, pero walang Word of God. So I hope maraming Christian, mga mayayaman, mga businessmen fellowship o mga pinagpala ng Diyos na handang mag-support, na hindi nakakahayo, pero gustong sumuporta, mag-donate. Parang katulad ng mga evangelists na gustong tumulong, nakakapag-share pa ng Word of God. So, katulad ko, kaya ito, gumagastos sa ng ink. No, katulad, nahihirapan ako maglagay ng spring. Per effort. So, pero, huwag kayong manghinayang na makabili ng isang bagay nito na makakatulong at magagamit at nakakatulong kayo at nakakatulong din. At marami tayong matutulungan. We are bayanihan. Having joined with us. So, I encourage you, brother and sister in Christ, dito ang aking simple illustration, object lesson. Minsan makakakita po kayo dito ng isang rin papel na display sa mga object lesson na gustong matuto. At by faith nga, plano rin po natin magkaroon project ng magic press magic mag, no? Na gusto mo pagawa sa baso, no? So ito lang po yung aking nilagawang sample, no? Pinapakita ko lang po sa inyo. So, nakakaapat pala kami. Saludo ko kay Brother Rene, no? Si Brother Rene at si Brother Aljon, isa rin sa matutulong sa atin sa pagtuturuan ako sa Power Adobe, no? Adobe PowerPoint ba yan? Whatever. Adobe Photoshop. Kasi wala akong masyadong idea. No, I don't know. No, wala akong masyadong skill dyan. Pero kailangan kong matuto. Learning, never stop learning. No? So, ito. Katatapos ko lang po. After ko magbasa, mag-pray. Tapos ito, nakaapat pa lang ako. Binutas ko na po. Pag nagawa ko na to, magpiprint na naman ako kasi ang expected ko ay dapat makagawa ko ng 30 bago mag-October 6. Bago mag-Chusok, bago mag-conference, at bago sa anniversary, invited din po tayo. Gusto rin nilang makaabil nito. And then, hindi natin alam kung bibili sila. Pero, ang Diyos ang nakakalam. Pero, I want to convince them na magamit itong libro. Ginawa po natin ito almost 5 years. Actually, since 2015 ko pa ito ginawa na nagsimula. Pero tagal, hindi basta-basta. Tagang isa compilation. No? Tagang inayos po natin sa biyaya ng Panginoon. So, habang wala akong tawag pa, naghihintay ng tawag, dapat, hindi ko sayangan ng oras ng panahon. So, gumagawa po tayong libro ng manual. No?
So, 4 pa lang, ay 5. Eh, ang target ko, 30. Para kung magturo po tayo, mag-online po tayo sa mga gustong bumili, sa halagang 10,000. Ulitin ko ulit. Huwag kayong manghinayang sa 10,000. Eh, pwede nyo na po magamit yan sa preaching style at witnessing. No? Pwede na po magamit yan. Kasi it is a personal manual study. Kompleto na po yan. Hindi ko masayang kompleto kasi kapag kinumpleto po yung kasama po kasi yung mga theology, mga demonology, mga study of church, study of ano. Ito ay basic elective evangelism. No? Pero importante ang doctrine evangelism basic na. So, if you're interested, ilan po ang aking bank account o pwede nyo po sa aking cash. Ito po ay 33 pages. 33 pages. At so I hope ay magamit po ninyo lalo na kung kayo may tawag sa pagtuturo, pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? So, minsan pa muli, maraming po salamat. At muli, napusuan ni Kuya Ace, Brother Ace Pasways na mag-coverage para makapagbigay po ng konting inspirational, motivational. At nga pala, no, na viral po ang isa nating Christian na sinasabi na ito daw ay activist, converted at si evangelist Charlie Brother Kirky. No? Talagang nakita ko yung sa panood sa mga balita at pagbabalita na rin po, ang tawag dyan sa Bible ay you live in Christ, die with Christ. No? Kaya namatay siya para kay Kristo. Sa pangangaral, dinadaan niya sa debate, sa mga question and answer. It is biblical. Ginagawa niya, it is biblical. Yung question and answer. After that, ang pinaka-main objectives niya, main purpose niya ay to share the gospel. To share about Jesus Christ. To share how people to save. Kaya, at marami sa kanyang nanonood, nakita ko talaga. Super. No, parang si Evangelist Jimmy Swaggart, Evangelist Billy Graham, pag in-invite, thousands of people. No? Hindi lahat, ganyan. No? Ako sabi ko, Lord, kung nangarap din ako gano'n na marami, na pag nakinig ako sa evangelism, nagsalita ako sa Christian, maranasan ko yan, pero nasa yan, depende sa puso mo, personal motive, at depende sa pahintulot ng Diyos. Pero sabihan pa rin sa Pilipinas, nakarasa po tayo ng 100 nanonood, 200, 300. Naranasan rin po natin 500 sa mga basketball, sa plaza. Na-invite po tayo as evangelist, bombastic, sabihan ng Panginoon, to preach the gospel. And then, bata pa siya, 31. Binaril siya. Inalaw ng Diyos yun upang mas lalong mahayag ang kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos na merong namamatay ng papatuloy para ipangalastan ng Diyos. It is biblical. No? So, saludo po tayo sa isang kapatiran natin na isang mangangaral, mensahero ng Diyos, namatay para kay Kristo. Ikaw, kaibigan, walang personal lang. Maraming Christian at manggagawa namamatay hindi kay Kristo. Namamatay sa kasalanan na ginagawa, na nagpapatuloy, na dala pa rin pasa ng daigdig, pasa ng bitterness and hatred, mga problema ng tao, pinapasa niya. Hanggang sa nakakasakit sa spiritual, emotional, physical, namamatay. Pero kung ikaw anak ng Diyos, tunay na intindihan mo kaligtasan, tunay ikitinawag ng Diyos. By grace ng Panginoon, mas mabuti pang mamamatay ka, mamamatay ako, mamatay tayo, na naglilingkod sa Diyos. Na nangangaral, magtuturo, nagbabahagi sa Diyos, nagkakawang gawa because of the Lord, na inuusig ka. So I encourage you, ang ating kapatid na si mensahero ng Panginoon, si Charlie Kirky, ay nasa Panginoon na, siya nangaral, nag-viral, and then bahala ng Diyos doon, bumaral doon. Pag hindi siya nagsisi at hindi minantawa sa Diyos, nagpatuloy siya, impyerno yan. I'm not judging. It is biblical. Kasi pinatay niya ang manggagawa. Pero ako naniniwala, maski pumatay siya, pero kung na-realize niya, tangusap ang Diyos, humingi ng tawad, nagsisi, hindi niya sabing ABC, accept Jesus Christ as your personal Savior. Tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon sa pagligtas sa kanyang pakikinig. Pangalawa, sumampalataya, believe,
God the Savior by faith alone through Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, zeal sa puso, and see, confess, sin, ask forgiveness, and repent. Pag ginawa yung taong ito na pumatay kay Charlie Kirky, save siya. Bakit? Habang nabubuhay, may pag-asa. Magkaroon ng katiyakan, magligtasan. Yun ang pangako ng Diyos. Pero pag hindi yan humingi ng tawad, hindi yan nagsisi, nagpatuloy yan. Sabi ng Biblia, hindi ako Diyos, hindi ako mahatol. Bible ang sabi, ang kabayang kasalanan, kamatayan, kapahamukan. Kaya sa mga nanood, naman ako pagbigay encourage, paalala, tandaan po natin, ano man nangyari sa mundo, always, acknowledge God, trust God, do good, always talk to God, always give thanks. At kung may mga pangarap, plano, desire, ask God, depends God, may ipuin ng Diyos, may gagamitin para pagpalain ka upang maging pagpapala ka. So, minsan po maraming po salamat. Ito po si Kuya Ace, Brother Ace, and Pastor Ace. Dito lang po sa bansa South Korea. Ito ang aking OFW lifestyle. Pag sa trabaho, iba naman ang aking lifestyle doon. Pero nandito tayo sa church, sa office. Ang akin naman pong focus dito ay sa ministry. Focus po natin dito para i-encourage ko kayo. So, Sabado, Linggo, preparasyon para pagsimba at magsamba. Saludo po ako sa lahat ng OFW. Binabati po natin ang ating pong stage manager, ang kakampi online, si Ate Pe. Kaya ito po ang ating pong online saludo. Ako sa iyo. Ito po si Kuya Ace, Kuya Corky, Kuya David, Ate Lorna, Ate Beng. Kami po ang mga OFW winner na kung saan kami po ay mentor, coach para sa mga OFW. Pero ang pinaka-main purpose natin dito ay abutin ang OFW para maging winner. Winner, spiritual aspect, magkaroon ng katayang kaligtasan. Winner sa lifestyle ng kanyang income. Winner, lifestyle sa kanyang family. At winner, lifestyle kung paano siya naglilingkod sa Diyos. Winner, lifestyle kung paano siya maging public servant. Maging isang personal, buhay na testimony because of the Lord. Minsan pa muli, maraming salamat. Kami ang mga lingkod ng Diyos sa bayan. Serbisyo, publiko, sa ating pong online media, powerful station, Kakampi Online. Ito po siya sa programang Saludo sa iyo News, hosted by Kuya Ace. So, maraming salamat. Kung mayroon po kayong comment, suggestion, question, PM me, message me. Pagdating sa business, mga napal nyo, gusto makapel, sa mga ministry, public service, willing po kami. Paglilingkod sa Diyos at paglilingkod po sa inyo. By God's praise, by the power of the Holy Spirit, we are only the bridge and channel of blessings. See you next time. Kakain mo na si Kuya Ace at magpapatuloy sa paggawa ng ating evangelism manual. Bye-bye. God bless you. Thank you for watching.